Saad pa ni Ye Chan na mas mabuting pang wag ko munang isipin yan at mag-focus muna ako sa paghunting ng mga beast. Maya-maya pa'y may sumigaw at humihingi ng tulong sa kung saan, sakto naman at napadaan si Ye Chan sa malapit kaya narinig niya ang humingi ng tulong kaya agad siyang huminto sa pagtakbo at nang tumingin siya dito ay nakita niya ang isang tao ang napapaligiran ng mga asong lobo at sa likuran nito ay ang mga walang malay na kasamahan niya na pilit niyang pinuprotektahan. Agad namang nakilala ng ating bida kung sino ito, at dahil medyo malayo ito ay lumapit ang cameraman upang makita natin kung sino nga ba ang taong ito. At si Jiang Bao pala ito na takot dahil sa napakaraming asong lobo ang nakapalibot sa kanya, dito ay nakita natin na puno na siya ng sugat at ang malaking palakol na hawak niya ay may pinsala na rin. Agad namang umatake ang isa sa mga asong lobo, nakita ito ni Jiang Bao at dahil sa takot ay binitawan nito ang hawak niyang malaking palakol at tumakbo siya palayo sa asong lobo. Nakita ito ni Ye Chan at nag-alala sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Agad naman niyang inihanda ang kanyang pamana at pinuntiryan niya ang asong lobo na papaatake kay Jiang Bao, agad namang tinamaan ang asong lobo at agad din itong namatay. Nagulat naman ang si Jiang Bao at nagtataka kung sino ang nagligtas sa kanya. Agad namang tumalon pababa si Ye Chan mula sa gusaling pinanggalingan niya. Sabay sabi na pwede mo bang ibigay sa akin ang mga puntos na ito. Hindi naman makapaniwala si Jiang Bao na ang kaibigan pala niya ang nagligtas sa kanya. Alam ni Jiang Bao na maaring mapahamak si Ye Chan at agad siyang sumigaw, "Tumakbo ka na Ye Chan, hindi mo kaya ang mga yan." Ngunit napangiti lang ang ating bida at agad niyang ginamit ang kanyang speed talent at agad namang sumugod sa mga asong lobo. Huminto naman si Ye Chan sa gitna ng mga asong lobo at dahil dito ay agad na sumugod ang mga asong lobo sa kanya. Agad na tumalon ang mga asong lobo sa likuran ng ating bida ngunit agad ding binunot ni Ye Chan ang kanyang espada at ginamit niya ang kanyang sword talent at dahil dito ay nagkaputol-putol ang mga asong lobo. Namangha naman si Jiang Bao sa nakita niya, at hindi din siya makapaniwala sa lakas na pinamalas ng kaibigan niya. Pagkatapos mapatay ni Ye Chan ang lahat ng asong lobo ay agad din niya tinanggal ang mga pangil ng mga asong lobo. Tanong din niya kay Jiang Bao, okay lang ba na kunin ko ang mga pangil ng mga asong lobo? Sagot naman ni Jiang Bao, sige sayo na lahat ng yan. Pagkatapos makuha ni Ye Chan ang lahat ng pangil ng asong lobo ay tinanong niya ang kaibigan niya kung magpapatuloy pa ba siya sa exam kahit na malubha siyang napinsala ng mga asong lobo kanina. Agad naman pinahayag ni Jiang Bao na sumusuko na siya. Dagdag pa ni Jiang Bao na sobrang mapanganib ang exam at masaya na akong nakaligtas ako kahit papano at ang lahat ng mga kasamahan ko ay malubhang nasugatan at kailangan ko sila agad madala sa labas upang magamot. Pagkatapos ito marinig ni Ye Chan ay nagpasya na siyang umalis, ngunit bago siya makalayo ay sumigaw si Jiang Bao, "Saglit lang Ye Chan, sa malalim na parte ng wild zone ay may isang fake beast kaya dapat ay mag-ingat ka." Nagulat naman ang ating bida sa impormasyon na sinabi ng kaibigan niya. Dito ay ipinakita sa atin ang antas ng mga halimaw, ang una ay ang fierce beast, ang pangalawa ay ang fake beast at ang panghuli ay ang violent beast. Saad pa ni Jiang Bao na, ayon sa narinig niya ay ang mga mag-aaral ng First Academy, ay pinalibutan ng malaking long-spotted snake at ang antas nito ay nasa fake beast na. Dagdag pa ni Jiang Bao na ang halimaw na ito ay katumbas ng 500 puntos. Napangiti naman ang ating bida sa narinig niya at kitang-kita natin sa mukha ni Ye Chan ang masama nitong balak. Dahil dito ay agad niyang nilapitan ang kaibigan niya at tinanong kung saang direksyon niya makikita ang beast na ito. Agad naman tinuro ni Jiang Bao ang timog silangang direksyon at dahil dito ay agad ding umalis si Ye Chan at ginamit niya agad ang speed talent niya upang makarating sa lokasyon ng halimaw ng mabilis. Habang tumatakbo ay nasabi ng ating bida na kapag napatay niya ang long-spotted snake ay mapapasa kanya ang 500 puntos at sigurado nang siya ang magiging first place. Nag-aalala namang sinabihan ni Jiang Bao na mag-ingat si Ye Chan. Sa sumunod na pangyayari ay nakita natin na sobrang bilis ng ating bida, napahinto naman si Ye Chan dahil sa nakita niya. Dito ay bumungad sa kanya ang nagkalat na bangkay ng mga kalahok at dahil na rin sa mga suot ng mga bangkay ay nalaman niya na taga First Academy ang mga ito. Pagkalipas ng ilang sandali ay may malakas na pagsabog ang naganap, agad namang napagtanto ni Ye Chan na may nangyayaring labanan sa lugar na yun at dahil dito ay agad namang nagtungo ang ating bida sa pinangyarihan ng pagsabog. Dumating si Ye Chan sa lugar ng labanan at huminto siya sa taas ng isang gusali. Dito ay tahimik na pinapanood ng ating bida ang nagaganap na labanan.
Agad naman nakita ni Ye Chan ang isang halimaw na nasa antas ng fake beast. Ang halimaw ay patuloy na nakikipaglaban sa mga mag-aaral ng First Academy. Nandito din si Mo Xiaobi at ang matandang kasama nito. Pasigaw namang inutos ni Mo Xiaobi na atakihin na nila ang halimaw at agad naman sinunod ito ng mga kasamahan niya, dagdag pa nito na ang 500 puntos ay mapapasakamay na niya. Agad namang inatake ng isa sa kasamahan ni Mo Xiaobi ang halimaw gamit ang espada nito ngunit hindi man lang nagawang mag-ahusan ang halimaw dahil sa tibay ng balat nito. Ngunit dahil na din sa kanina pa nakikipaglaban ang halimaw ay nagsimula na itong manghina at bumagal. Napansin ito ng kasamang matanda ni Mo Xiaobi at agad niyang sinabihan ang kanyang batang master na oras na upang tapusin na ni Mo Xiaobi ang halimaw. Agad namang sumugod si Mo Xiaobi at tumalon siya ng mataas. Saad din niya na siya na ang bahala na tumapos sa halimaw at agad na rin niyang inihanda ang kanyang espada para sa gagawin niyang pag-atake. Napansin naman ng halimaw ang atake ni Mo Xiaobi ngunit dahil sa bilis ng atake ni Mo Xiaobi ay nagawa niyang iturok ang espada niya sa ulo ng halimaw at dahil dito ay napasigaw ang halimaw sa sakit. Agad namang natuwa si Mo Xiaobi sa nagawa niya ngunit hindi agad namatay ang halimaw kaya agad na ginamit ng halimaw ang mga matatalim na kuko nito at inatake si Mo Xiaobi at dahil dito ay tumalsik siya. Nagkaroon naman ng malakas na pagsabog sa lugar kung saan bumagsak si Mo Xiaobi at dahil dito ay nagkaroon ng makapal na usok sa paligid. Ngunit nang mawala na ang usok ay nakita natin si Mo Xiaobi na unti-unti nang nakabangon mula sa pinagbagsakan niya pagkatapos ay mayabang niyang sinabi na sa akin na ang 500 puntos. Pagkalipas ng ilang sandali ay tuluyan nang bumagsak ang halimaw at namatay. Nakita naman ito ni Ye Chan habang nasa itaas siya ng isang gusali. Nang hinayang naman ang ating bida dahil hindi siya ang nakapatay sa halimaw at ang nakakuha ng 500 puntos. Dagdag pa nito na mukhang huli na nang makarating ako dito. Sa kabilang banda ay sinuntok naman ni Mo Xiaobi ang isang malaking bato na nakaharang sa harapan niya at agad namang tumalsik ang malaking bato. Pagkatapos ay nagpatuloy na sa paglapit si Mo Xiaobi sa halimaw na pinatay niya, agad namang nagbigay galang ang matandang kasama niya at dagdag pa ng matanda na congratulations batang master dahil ang 500 puntos ay pag-aari muna. Natuwa naman ang batang master at napasigaw ito na ang first place sa exam na ito ay siguradong mapupunta sa akin. Sa kabilang banda naman ay biglang iminulat ng halimaw ang kanyang mata at agad din itong tumayo at sumigaw ng malakas, kasabay nito ay ang paglabas ng malakas na enerhiya sa katawan ng halimaw. Pagkatapos ay agad na umatake ang halimaw gamit ang buntot niya at nagawang tamaan ang tatlong kasamahan ng mayabang na batang master. Dito ay napagtanto nila na hindi pa patay ang halimaw at mukhang nagkunwari lamang itong namatay upang ibaba nila ang kanilang depensa. Nakita naman ito ng batang master at nainis ito ng sobra, napagtanto din niya na ang halimaw ay gumamit ng bloodline burst. Dahil sa malubha ang pinsala ng halimaw ay ginamit nito ang kanyang buong lakas upang tumakas. Dito nalaman ng batang master na si Mo Xiaobi na ang halimaw ay hindi isang fake beast at ito ay nasa antas ng isang violent beast. Narinig ito ng mga kasamahan niya at napatanong sila, hahabulin pa ba natin ang halimaw na yan? Bago natin ipagpapatuloy ang ating kwento ay magpapasalamat muna ako sa inyong lahat. Shout out na din sa aking bagong subscriber at sana ay mabuhay ka ng mahaba at masaya. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, agad namang lumingon ng mayabang na batang master at sumagot ito sa mga kasamahan niya na hahabulin nila ang halimaw dahil ito ay isang violent beast at ang puntos na makukuha niya sa pagpatay sa halimaw ay nasa 1,000 puntos. Nagulat naman ang mga kasamahan ng batang master sa narinig nila at dahil dito ay agad nilang hinabol ang halimaw, dagdag pa nila na huwag nilang hahayaan na may mang-agaw sa halimaw na magbibigay sa kanilang batang master ng 1,000 puntos. Napaisip naman ng hambog na batang master na ang halimaw ay sobrang nanghihina na at madali na nila itong matatalo kaya dapat ay mapatay nila ito agad bago pa man na mapatay ito ng ibang kalahok. Samantala ay nagulat naman si Ye Chan sa nakita niya at saad pa niya na hindi niya inaasahan na ang halimaw na ito ay katumbas pala ng 1,000 puntos, dahil dito ay napangiti ang ating bida at pinakawalan na rin ito agad ang speed talent niya at naghanda ng tumakbo na parang atleta. Dito ay ginamit na ng ating bida ang bow nitong bilis at dahil dito ay lumabas sa katawan niya ang kulay purple na kuryente. Pagkatapos ng paghahanda niya ay buong lakas siyang tumalon mula sa gusali at dito ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa pananggalingan ng ating bida. At dahil sa ginamit na ng ating bida ang buo nitong bilis ay nakita natin na halos lumipad na siya, at sa mga nadaanan niya ay nag-iiwan ito ng liwanag. May napansin naman ang ating bida sa baba kaya huminto muna ito upang tingnan ito.
Dito ay nakita ng ating bida ang nagkalat na dugo ng halimaw at agad namang hinawakan ni Ye Chan ang dugo ng halimaw at dahil dito ay napagtanto niya na sariwa pa ito. Naisip din ni Ye Chan na mukhang nasa malapit lang ang halimaw kaya agad niyang sinundan ang mga patak ng dugo ng halimaw at pagkatapos ay nahanap na ni Ye Chan ang pinagtatagwan ng halimaw sa sirang pamilihan. Napangiti naman ang ating bida at saad pa nito na mukhang mapapasa kanya na ang 1,000 puntos. Pagkatapos ay pumasok si Ye Chan sa loob ng sirang pamilihan at dito ay agad niyang naamoy na sobrang lansa ng paligid. Kaya alam ng ating bida na nasa malapit lang ang halimaw. Pagkatapos ay buong tapang siyang nagpatuloy sa paglalakad at agad namang may nakita ang ating bida. Dito ay nakita niya ang anino ng halimaw na may iniinom na patak ng tubig mula sa isang matalim na bato. Nagtataka naman ang bida kung ano kaya ang bagay na iniinom ng halimaw. Saad pa nito na ang bagay na yan ay mukhang hindi normal. Pagkatapos ay binunot na ni Ye Chan ang espada niya at naghanda para umatake. Dagdag pa nito na papatayin ko muna ang halimaw upang makuha ko ang 1,000 puntos at pagkatapos noon ay aalamin ko kung ano yung bagay na iniinom ng halimaw. Pagkatapos noon ay agad na tumalon ang ating bida upang umatake. Ngunit naramdaman ng halimaw ang ating bida at agad rin itong umatake gamit ang kanyang matatalim na kuko. Nagulat naman si Ye Chan dahil sa bilis ng ginawang atake ng halimaw. Ngunit kahit na ganun ay nagawa pa ring makaiwas ni Ye Chan pero dahil na rin sa lakas ng atake ng halimaw ay tumalsik pa rin ang ating bida, at ang bagay na umiikot-ikot ay ang espada ng ating bida. Nang nakahanap siya ng pagkakataon ay agad niyang kinuha ang pamana nito at agad siyang nagpakawala ng mga palaso at ang mga palaso ay mabilis na bumubulusok papunta sa halimaw, at agad namang tumama ang mga palaso sa mga mata ng halimaw at dahil dito ay napasigaw ito sa sakit. Sa kabilang banda naman ay nakalapag na si Ye Chan at dito ay nagpapaikot-ikot pa rin ang espada niya sa ere. Ngunit kahit ganun ay nagawa pa rin itong masalo ng ating bida. Pagkatapos ay agad siyang samugod upang samantalahin ang pagkawala ng paningin ng halimaw ngunit kahit ganoon ay nagawa pa rin umatake ng halimaw ngunit dahil na napinsala ang paningin nito ay madali na lang na iniwasan ni Ye Chan ang mga kuko nito. Agad ding sinaksak ng ating bida ang kamay ng halimaw at muling napaungol sa sakit ang halimaw. Dito ay nakita natin ang ating bida na buong lakas na hinahawakan ang kanyang espada at agad din siyang sumigaw. Dito ay nakita natin na pinadaos-dos ni Ye Chan ang espada niya sa kamay ng halimaw at dahil dito ay halos nahati ito sa dalawa. Pagkalipas ng ilang sandali ay magawang mahati ng ating bida ang buong katawan ng halimaw. Pagkatapos ay bumagsak ang katawan ng halimaw at nagdulot ito ng makapal na usok ngunit nang mawala na ang usok ay nakita natin ang ating bida at ang nahating buntot ng halimaw. Napabuntong hininga naman si Ye Chan at saad pa nito na malakas nga talaga ang fierce beast na ito at kung hindi lamang napinsala ito ng pangkat ni Mu Xiaobi ay hindi ko ito magagawang matalo. Agad namang tumayo ang ating bida at pinuntahan ang batong ginagamit ng halimaw kanina at nagtatakang tanong niya kung ano kaya ang batong ito. Pagkatapos ay napagtanto naman ni Ye Chan na kung ang batong ito ay pinapahalagahan ng isang malakas na halimaw ay malamang na ito ay isang treasure. Kaya agad ding kumuha ng lalagyan ng ating bida at agad din niyang inilagay ito sa lapag at ang bawat patak ng kakaibang tubig ay saktong pumapasok sa lalagyan. Habang nangyayari ito ay agad din pumunta si Ye Chan sa bangkay ng halimaw at agad din niyang ginamit ang espada niya upang makuha ang mata ng halimaw at dahil ito ang magsisilbing patunay na siya ang nakapatay sa halimaw at ang mata nito ay katumbas ng 1,000 puntos. Pagkatapos niyang makuha ang mata ng halimaw ay agad din niyang tinusok ng espada niya ang malaking puso ng halimaw upang kunin ang dugo nito. Saad pa niya na ang dugo ng halimaw na galing mismo sa puso nito ay isang napakahalagang kayamanan. Pagkatapos kolektahin ni Ye Chan ang dugo ng halimaw ay agad din niyang binalikan ang lalagyan na iniwan niya kanina upang kolektahin ang patak ng mahiwagang tubig. Nang tiningnan ni Ye Chan ang laman ng lalagyan ay natuwa ito sa dahil sa dami ng nakolekta niyang mahiwagang tubig na nagmula sa isang misteryosong bato. Pagkatapos ay lumingon ang ating bida sa batong ito at nagsaad siya na kahit hindi ko alam kung ano ang bagay na ito ay hindi ko hahayaang makakuha din ang mayabang na si Mu Xiaobi na yun. Kaya dahil dito ay agad na hinato ni Ye Chan ang kakaibang bato gamit ang espada niya. Agad namang naputol ang misteryosong bato at bumagsak ito sa lupa. Pagkatapos ay agad din niyang inilagay ang lahat ng nakolekta niya sa kanyang bag at saad pa niya na ang mga puntos na nakuha niya ay maaring sapat na para maging first place siya sa exam na ito at dahil dito ay napangiti ang ating bida at dagdag pa niya na mukhang oras na para umalis ako dito. Nang makaalis na ang ating bida ay nakarating na rin sila Mu Xiaobi kung nasaan ang bangkay ng halimaw.
Ngunit nang makita nila ito ay nagulat sila dahil wala na ang mga mata nito at ganun din ang dugo na mula sa puso ng halimaw ay wala na rin. Napasigaw naman sa galit ang matanda at sabi nito na ang natira na lamang ay ang bangkay ng halimaw at wala na silang mapapakinabangan dito. Agad din niyang tinanong ang batang master niya na si Mo Xiaobi kung ano na ang gagawin nila. Tugon naman ni Mo Xiaobi habang nanginginig ito sa galit, sino kaya ang walang hiyang gumawa nito? Pasigaw pa niyang sinabi na kung sino man ang kumuha sa 1,000 puntos ko ay sisiguraduhin kung ako mismo ang papatay sa taong yun.